Uy, kamusta? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang may nawala, pero hindi mo alam kung paano o kailan nagsimula? Yung tipong isang araw, masaya pa kayo, tapos kinabukasan, parang hangin na lang siya na dumaan. Wala namang official na breakup, walang sigawan, walang away na matindi, pero nararamdaman mo sa bawat buto mo na tapos na. Ito yung tinatawag na silent breakup, yung paalam na hindi kailanman binigkas. Alam mo ang hirap, no? Mas madali pa sigurong tanggapin kung sinabi niyang, ayoko na. At least doon, may punto kang paghuhugutan, may simula at may katapusan. Pero paano kung ang katapusan ay isang mahabang katahimikan? Paano ka mag-move on mula sa isang bagay na hindi mo nga alam kung paano natapos? Ang sakit isipin na yung taong dati mong kakwentuhan mula umaga hanggang gabi, ngayon ni isang kamusta, wala na. Minsan, mapapatitig ka na lang sa phone mo, titingnan mo yung chat history nyo, babasahin mo ulit yung mga matatamis na salita, yung mga pangako, yung mga pangarap na binuo nyo, tapos mapapatingin ka sa huling mensahe. Isang scene, o minsan wala man lang. At sa bawat segundong lumilipas na walang reply, unti-unti mong nararamdaman yung bigat. Parang may pumipiga sa dibdib mo, pero hindi mo mailabas. Kasi wala ka namang karapatang manumbat. Kasi in the first place, ano nga ba kayo? Or kung naging kayo man, bakit biglang ganito? Dito pumapasok yung walang katapusang pagtatanong sa sarili. Saan ako nagkamali? May nasabi ba akong mali? Pangit ba ako? Hindi ba ako sapat? Uulitin mo sa isip mo ang bawat sandali na magkasama kayo, hahanapin mo yung eksaktong pagkakamali na naging dahilan ng paglayo niya. Pero ang totoo, kahit anong gawin mong paghahanap, wala kang makikita. Kasi madalas, hindi naman tungkol sa'yo. Minsan, tungkol sa kanila. Siguro natakot sila, siguro may iba silang pinagdadaanan, o siguro sadyang hanggang doon na lang talaga. Yung paghahanap ng closure sa ganitong sitwasyon, para kang naghahanap ng tubig sa disyerto. Mauubos ka lang, pero wala kang makukuha. Kasi ang closure, hindi laging nanggagaling sa ibang tao. Hindi ito isang pinto na kailangan nilang isara para sa'yo. Ang closure ay isang desisyon. Desisyon na tanggapin na kahit hindi mo nakuha yung paliwanag na gusto mo, kailangan mo nang magpatuloy. Isipin mo na lang na yung katahimikan niya, yun na mismo yung sagot. Masakit, oo, pero malinaw. Ang hindi niya pag-reply ay isang mensahe. Ang pag-iwas niya ay isang deklarasyon. Ang pagkawala niya ay ang paalam na hindi niya kayang sabihin. Hindi mo man marinig mula sa bibig niya, pero nararamdaman mo. Tapos na. At kapag natanggap mo na yon, doon magsisimula yung totoong paghilom. Kailangan mong ibigay sa sarili mo yung kapatawaran na hindi mo hiningi at yung kapayapaan na hindi niya ibinigay. Hindi dahil sa wala ng halaga yung pinagsamahan niyo. Mahalaga yon, naging parte yon ng buhay mo, pero mas mahalaga ka. Mas mahalaga yung puso mong paulit-ulit na nasasaktan sa bawat gabing naghihintay ka sa wala. Deserve mong matahimik, deserve mong sumaya ulit, at deserve mong makahanap ng isang tao na hindi ka hahayaang matulog na nagtatanong kung mahal ka pa ba niya. Isang tao na kayang magsabi ng totoo kahit gaano pa ito kasakit dahil nire-respeto ka niya. Tandaan mo, the loneliest goodbyes are the ones never said. But the most powerful healing begins when you finally say goodbye for them. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kung naranasan mo na to o kasalukuyan mong pinagdadaanan, i-comment mo sa baba ang salitang lalaban ako. Para malaman nating hindi tayo nag-iisa sa laban na to. At kung nakatulong sa'yo ang usapan natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentuhan na tulad nito. Hanggang sa muli.